ang sugatan sa pagbagsak ng isang helicopter ng Philippine Air Force sa Camp Ranao sa Marawi City. Sakay ng helicopter ang mga sundalo at empleyado ng Department of National Defense na kasama sana sa lakad ng ilang miyembro ng gabinete. Bumuo na ng task force para imbestigahan ang pagbagsak ng Sokol helicopter. Kasabay nito, grounded o hindi muna pwedeng lumipad ang lahat ng Sokol helicopters ng Air Force. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, gawa sa bansang Poland ang bumagsak na Sokol chopper ng Philippine Air Force. Para sa combat ang programa nito pero napagpasyang gamitin na lamang sa search and rescue operations. Makaraang questionin nito ni Pangulong Aquino noong 2013 State of the Nation Address. Ito ang kuha sa mismong pag-take off ng tinatawag na Sokol chopper ng Philippine Air Force sa Camp Ranao sa Marawi City mag-alas 2:30 ng hapon kanina. Habang umaangat ang helicopter may 1 kilometro mula sa lupa, bigla itong pumihit pakaliwa at umikot hanggang sa tuluyan ng bumulusok sa lupa. Nagulat ang mga sundalo at pulis na nakakita sa hindi inaasahang pagbagsak ng helicopter. 4 ang sugatan sa insidente kabilang ang 2 Air Force crew at isa sa mga pilotong si SSG Darius Valdez. Kwento niya, hindi nakayanan ng chopper ang paghampas ng malakas na hangin. Medyo nag-iba ng hangin. Yung impact ng aircraft namin, doon mismo sa tagiliran ko talaga yung ano niya. Pero sinecure ko pa rin yung mga passenger. Sugatan din ang sibilyan na si Santiago Saavedra, 17 taong gulang, matapos siyang tamaan ng debris mula sa mga barong-barong na nabagsakan ng helicopter. Sa kabutihang palad, ligtas ang 11 sakay ng military aircraft, kabilang si Philippine Army 4th Infantry Division Commander Major General Ricardo Visaya at si Army Colonel Alexander Macario. Yung right side ng Sokol helicopter ang yung nasa lupa. Wala naman talagang sugatan. Parang may papilay-pilay lang kanina. Himala raw itong maituturing dahil wasak ang mismong katawan ng helicopter. Natanggal pa ang hélice nito. Napasugod sa crash site sina Defense Secretary Volter Gasmin at DILG Secretary Mar Rojas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, magsisilbisa ng backup ang bumagsak na helicopter sa grupo ng 2 kalihim na ligtas na nakarating sa Laguindingan Airport sakay ng isa pang military helicopter. Nasa Marawi sina Gasmin Rojas at Energy Secretary Jericho Petilla para sa isang pulong tungkol sa pagresolba ng energy crisis sa Lanao Province. Ang bumagsak na Sokol chopper pinaniniwala ang isa sa 8 combat utility helicopter na ginagamit ng ating tropa. Binili ito ng Administrasyong Aquino taong 2012 para raw sa mabilisang pagbiyahe ng mga sundalo. Isa itong makabagong aircraft na may latest navigation at may kakayanang mag-operate anumang oras at lagay ng panahon. Dahil sa pagbagsak ng isang unit nito, hindi raw muna papayagan ng Philippine Air Force na gamitin ang ibang unit habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa nakalipas na mahigit 1 dekada, hindi bababa sa 26 ang naitalang bumagsak ng mga military and government aircraft sa Pilipinas na ikinamatay ng ilang sundalo at opisyal ng gobyerno. Isa na riyan si dating Press Undersecretary Jose Capadocia na kabilang sa 8 nasawi sa bumagsak na presidential helicopter sa Ifugao Province noong April 2009. Jessica, ayon sa Armed Forces of the Philippines, wala nang dapat ipag-alala ang mga kaanak ng mga pasahero ng bumagsak na Sokol chopper dahil lahat sila'y out of danger na. Jessica. Emil, sa pagkakaalam ko, itong mga Sokol helicopter na ito, bagong-bago ito eh. Iba dun sa Huey na yun yung mayat-maya ginagamit, no? Tama yan, Jessica. Ayon sa impormasyong ating nakalap mula dito sa Armed Forces of the Philippines, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapagtala sila ng insidente kung saan involved nga ang isang Sokol chopper mula nang bilhin ito noong 2012. Ayon sa impormasyong ating natanggap, 8 billion pesos ang ginastos ng pamahalaan dito para sa rehabilitation at para i-train yung mga pilotong hahawak ng mga chopper na kagaya nito. Jessica. Pero wala namang diferensya yung chopper. Malinaw naman na hangin yung naging problema nila. Di ba yun yung sinabi nung isa sa mga sakay nito? Bagaman na hindi pa nagpapalabas ng inisyal na resulta sa kanilang investigasyon, itong Philippine Air Force lumulutang sa statement nga na binigay sa atin, sa ating panayam sa piloto nitong Sokol chopper na yung malakas na hangin na humampas sa kanila bago sila tuluyang makalipad sa himpapawid. Ang dahilan para mawalan daw siya ng kontrol at bumulusok ito sa lupa. Jessica. Kumusta ba panahon dyan? Dito sa video mukhang maaliwalas naman eh. Blue yung sky bagamat may mga ulap
Pero alam mo yan na mahirap pagka nanggaling ang isang lugar sa isang masamang panahon and bago umaliwalas ang panahon dyan sa Mindanao and dumaan din yan sa ulan at malakas na hangin. Ang sinasabi sa atin ng mga piloto, yan daw madalas ang na-underestimate ng ilan sa kanila. Usually pagka alis ng bad weather, may hangin talaga na malakas na nandun pa rin sa lugar. Mula nang magsimula ang ating coverage, Jessica, alas 7 ng umaga kanina hanggang sa mga oras na ito, walang problema sa lagay ng panahon. Yung binabanggit mong yan tungkol sa hangin, yan ang isa sa mga tatalakayin at bubusisiin ng Binoong Investigating Committee ng Philippine Air Force, Jessica. In the meantime, kumusta yung mga nasugatan, Emil? Yung 11 sakay ng Sokol chopper na yan, unahin ko lamang yung yung isang sugatan, yung piloto. Siya ay dinala sa Cagayan de Oro City kanina. Yun ang mga isa pang residente na tinamaan ng debris mula nga nang bumagsak itong Sokol chopper sa bubungan ng isang barong-barong. Dinala sa Army Hospital dito sa Camp Ranao sa Marawi City. Yung the rest na sakay nitong Sokol chopper ayon sa ating impormasyon ay tinransport na rin sa Laguindingan Airport patungo sa Maynila yung iba. Yun namang iba ay patungo naman sa Cagayan de Oro. Mabuti at sa empty lot, no, na bumagsak yung helicopter. Pag may nabagsak ang bahayan, mas delikado at kawawa naman yung mga babagsakan pag nagkataon. Yung lokasyon kung saan siya nag-take off, yung mismong helipad nitong Camp Ranao, Jessica, sa ating pagtansya, humigit kumulang 300 meters lamang ang layo nito sa crash site. Yung mismong crash site, Jessica, kung ating mapapansin sa video, ay residential area na ito. Ayun na nga, Maswerte pa rin na may tuturing dahil kahit papaano ay naipihit daw ng piloto itong chopper, itong Sokol chopper na bumagsak para maiiwas doon sa residential area kung saan marami sa ating mga kababayan ang naninirahan, Jessica. Ang titignan dyan, kasi parang ngayon lang ito nangyari, di ba, Emil? Titignan ngayon dyan kung ano ba ang capability nitong Sokol pagka ganyang malakas ang hangin. Ang alam ko, yung Huey, merong yung bell, yung ginagamit sa pang-rescue. Yun, medyo nawi-withstand niya ang malakas na hangin eh. Pero itong Sokol, kailangan mapurbahan nila o matest pa nila lalo kung ano ang strength nito kapag malakas ang hangin. Kasi ayan, nakita natin, di ba? Hangin ang nagpabagsak sa kanya. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan. Yes. Air Force na nakabase. Yes, Emil, you were saying. I'm sorry, Jessica. Yes, bukod, maidagdag ko lamang, bukod doon sa mga opisyal ng Philippine Air Force na nakabase dito sa Cagayan de Oro at Marawi City, may ipadadala pang team ang Philippine Air Force mula sa Maynila para tumulong sa ilalatag na investigasyon tungkol pa rin sa pagbagsak ng Sokol chopper, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Emil Sumangil.